Antikristo. Ito ang isang bagay na hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa karamihan at bagay na ating naririnig hindi lamang sa loob ng ating iglesia kundi maging sa iba't ibang dako sa ating lipunan. Ngunit ano nga ba at sino nga ba ang Antikristo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Mayroong isang babala na binabanggit sa Biblia. Sa Revelations 14 verse 6 to 10, binabanggit niya dito, "At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluluhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig." At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, "Nagguho, nagguho ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid." At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, "Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero." Binabanggit, mga kaibigan, dito sa Revelation chapter 14 na may dalawang klase ng pagsamba. Ang pagsamba sa totoong Diyos, sa ating may likha, ang ating Panginoong Diyos, at ang pangalawa na binabanggit ng pangatlong anghel, isang babala na huwag sasambahin ang hayop. Sino nga ba ang hayop na ito? Atin itong alamin, mga kaibigan. At kung ating mapapansin, may kinalaman ang pareho sa pagsamba dahil ang ating Panginoon ay laging kinukontra ito ni Satanas. Ngunit ang tanong, paano ito mangyayari? Ano ang medium na hindi natin masamba ang ating Panginoon at nasamba natin ang hayop? Revelations 13 verse 8, "At ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya." Ang tanong, mga kaibigan, sino ang Antikristo? Binabanggit, mga kaibigan, dito na ang Antikristo ay halos lahat ay sasamba sa Kanya. Kung kayo ang tatanungin ko, si Prince Charles ba ang Antichrist? Dahil mayroong isang libro na nilathala ni Tim Cohen, The Antichrist and a Cup of Tea, na binabanggit niya na si Prince Charles daw, siya ang Antikristo. Pero hindi, mga kaibigan, dahil hindi naman lahat ng tao ay sinasamba si Prince Charles. Gayon din, binabanggit nila na si Bill Gates daw ang Antikristo. Pero sabi ko nga, hindi rin lahat ng tao ay sinasamba si Bill Gates. May isang article din noong November 15, 2008 na si Obama daw, siya ang Antichrist. Ngunit hindi rin siya sinasamba ng maraming tao. Ano ba ang ibig sabihin ng Antikristo sa Biblia? Ang ibig sabihin ng Antikristo, mga kaibigan, sa Biblia ay pagtatakip. 1 John 2 verse 18 to 19, "Mumunting mga anak, ito ang huling oras na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y ang Antikristo na nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin." Mga kaibigan, binabanggit dito ang Antikristo. Ang Antikristo ay nandito ngayon na binabanggit sa verse 18, at maraming Antikristo na binabanggit ulit sa verse 18. Habang sa verse 19, sinasabi dito na ang mga Antikristo ay nanggaling sa loob ng simbahan. Ano kayang ibig sabihin, mga kaibigan, ng binabanggit ni Apostol Juan patungkol sa Antikristo? Binabanggit rin, mga kaibigan, sa Biblia na ang Antikristo sa 2 Thessalonians chapter 2, siya ang tinatawag na man of sin o tinatawag na taong makasalanan, at siya rin ay binabanggit sa Revelations 13 na beast o hayop, at sa Daniel chapter 7 ay munting sungay
Kaya kung naririnig nyo mga kaibigan ang little horn o munting sungay, man of sin or man of perdition o taong makasalanan at hayop sa Revelation chapter 13 ay isa lamang mga kaibigan. Ang ibig sabihin nito, siya mga kaibigan ang Antikristo. Una mga kaibigan, ang kanyang definition na taong makasalanan na binabanggit sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag ng Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y uupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Siya ang tinatawag na anak ng kapahamakan. Ang anak ng kapahamakan ay nabanggit na rin mga kaibigan ni Jesus Christ nung panahon na kasama niya mga disipulo. Ito rin ay nahayag sa Lucas 22 verse 3 at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12 na tinatawag siyang anak ng kapahamakan. Si Judas isang Kristiyanong dyablo na ngaluloob, nagsasabing sumusunod kay Kristo, na siyang naging daan para kay Satanas, nagtatago sa likod ng Kristiyanong maskara. Oo mga kaibigan, ito ang itsura ng man of sin o anak ng kapahamakan, nagtatago sa kanyang tunay na kaanyuan, at binabanggit rin siya na anak ng kasalanan. Binabanggit dito 1 John 2 verse 18 to 19. Sa verse 19, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ito mga kaibigan ay isang tao na 2,000 years old ang edad. Sino kaya ito? Siya ay anak ng kapahamakan. Siya ay hiwagan ng kasalanan at ang tampalasan. Sinisimbolo rin mga kaibigan ang Antikristo sa Biblia na isang hayop na nababanggit sa Revelation chapter 13. Sinasabi niya dito sa Revelation 14 verse 9, isang babala mga kaibigan, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito mga kaibigan ang hayop na sumisimbolo sa Revelation chapter 13 na daladala ang numero na 666. Ano kaya ito mga kaibigan? At sino kaya ito? Ito pa ang kanyang description. Sa Revelation 13 verse 1 to 3, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. Ito mga kaibigan ang description ng hayop na ito. Sa verse 1, siya ay umahon sa dagat. Kung ating mapapansin mga kaibigan, lahat ito ay symbolikal dahil wala naman tayong makikita na hayop na katulad nito. So ating titignan kung ano nga ba ang ibig sabihin nito sa banal na kasulatan. Siya ay umahon sa dagat. Sa Revelation 17 verse 15, ang tubig mga kaibigan ay sumisimbolo sa mga bansa at wika. Kung ating mababasa dito, sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So sumisimbolo mga kaibigan sa hula ng Biblia ang tubig na maraming tao. So ibig sabihin mga kaibigan, ang hayop na ito ay galing sa maraming tao. Binubuo siya ng 3 hayop, leopardo, oso at leon. Pangatlo, tumanggap ng luklukan at kapamahalan mula sa dragon, ang pang-4 na hayop. At gayon din mga kaibigan, nakatanggap siya ng sugat
na binabanggit mga kaibigan sa Revelation chapter 13 verse 3, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. At binabanggit sa Revelation 13 verse 5, binigyan siya ng isang bibig ng malalaking bagay at mga kapusungan. At ano pa mga kaibigan ang deskripsyon ng beast na ito o ang hayop na ito? Pinagkaloob sa kanya ang makipagpaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit din sa Revelation 13 verse 7 na binigyan siya ng kapahamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Isang description mga kaibigan ay ang buong mundo ay sasamba sa kanya at ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay magsisamba sa kanya. So ang tanong mga kaibigan, sino o ano itong hayop na Antikristo? Sa hula ng Biblia, ano ang sinisimbolo ng mga hayop? Binabanggit mga kaibigan sa isang propesiya ni Daniel sa Daniel chapter 7. At ang hayop ay tumutukoy mga kaibigan sa isang kaharian o bansa dahil ito ang binabanggit sa Daniel chapter 7 verse 17. Ang apat na malaking hayop ay apat na kaharian o bansa. Ngunit ito mga kaibigan ang ating titignan sa Daniel 7 verse 7, ang pang-apat na hayop. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ika-apat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Kung ang unang hayop mga kaibigan ay Babylonia, ang pangalawa ay Medo-Persia, ang pangatlo ay Grecian Empire. Ano mga kaibigan ang pang-apat na pinakamalakas na bansa na bumangon pagkatapos ng Grecian Empire? Walang iba kundi ang Roman Empire. At kung ating mapapansin, ito rin mga kaibigan ang legs of iron sa Daniel chapter 2. At ang ngipin mga kaibigan ng hayop na ito ay yari rin sa mga bakal. At ano naman mga kaibigan ang sinisimbolo ng 10 sungay? Ang 10 sungay mga kaibigan ay binabanggit sa Daniel 7 verse 24, at tungkol sa 10 sungay mula sa kaharian ito ay 10 hari ang babangon. So ibig sabihin mga kaibigan, ito rin ay sumisimbolo sa 10 kaharian ng buong Roma na na-divide. Ito po ang divided Europe. Ngunit ito mga kaibigan ang nakapagtataka, may umusbong na maliit na sungay. Daniel 7 verse 8, ang maliit na sungay na ito, siya mga kaibigan ang naghari-hari sa buong mundo. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna ang mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na nasa harap niya oy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat, at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito mga kaibigan ang 10 sungay na pagkatapos nito mga kaibigan ay katapusan na ng ating mundo. Kung ating mapapansin na wala mga kaibigan ang 3 mga bansa, ang Heruli Vandals at Ostrogoths, sila ay pinaslang dahil ayaw nila na mamuno ang maliit na sungay na ito. Ngunit nung natanggal ang 3 sungay na ito, pumalit ang isang maliit na sungay na sumisimbolo sa maliit na bansa sa Roma. Sino kaya mga kaibigan itong munting sungay na ito? At kung ating mapapansin, ang ibig sabihin ng sungay ay hari o kaharian. So ibig sabihin na maliit na sungay ay maliit na kaharian, at ngunit siya ay makapangyarihan. Mukhang alam niyo na mga kaibigan kung sino to, at siya ang binabanggit mga kaibigan na hayop sa Revelation chapter 17. Ito rin mga kaibigan ay kasama ng 10. Daniel 7 verse 24, at ang isang babangon kasunod nila, at siya'y magiging kakaiba kaysa sa mga nauna, at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Ito nga mga kaibigan ang Ostrogoths, Heruli at Vandals. Pinabagsak niya ang 3 ito, at siya ay umusbong. Ito ay umusbong mga kaibigan pagkatapos ng 476 AD sa pagbuwal ng 3 hari. At hindi lamang yan, ang maliit na sungay na ito ay meron sa mga mata na binabanggit mga kaibigan sa Daniel 7 verse 8, at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Naiiba mga kaibigan siya, at pang-7 na katangian niya mga kaibigan ay kapusungan. Daniel 7 verse 25 and 21,
at siya ay magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan at lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ako'y tumingin at ang sungay ating yaon ay nakipagdigmaan sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ang maliit na sungay, mga kaibigan, siya ang magpe-persecute sa mga anak ng Diyos, sa mga sumasampalataya sa Kanya. At number 8, siya ay mapang-api. Daniel 7 verse 25, kanyang iisipin din at babaguhin ang panahon at ang kautusan. Oo mga kaibigan, tatangkayin niyang baguhin ang kautusan ng ating Panginoon, ang kautusan sa langit at ang kautusan na ating sinusunod ngayon. Ay hindi kaya ito ang kautusan na binago ng sungay na ito? Babaguhin niya, mga kaibigan, ang batas, pero hindi siya nabago. At ang tanong, mga kaibigan, gaano katagal naghari ang maliit na sungay na ito, ang Antikristo na ito? Daniel 7 verse 25, at sila nga magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ang isang panahon, mga kaibigan, ay tumutukoy sa isang taon. So ibig sabihin, ito, mga kaibigan, ay 360 days. So kung isang panahon plus isang panahon pa at kalahating panahon, mga kaibigan, ng 1,260 days na sa propesiya, mga kaibigan, ang isang araw ay tumutukoy sa isang taon sa propesiya. Ito ay binabanggit sa Ezekiel 4 verse 6 at Numbers 14 verse 34. So ibig sabihin, mga kaibigan, ang 1,260 days ay equivalent sa 1,260 years na pamumuno ng maliit na sungay na ito, ang beast, ang hayop sa Revelation chapter 17, gayon din ang man of perdition. Ang tanong ay, sino ba ang Antikristo na ito? Atin itong i-reveal, mga kaibigan, sa susunod na topic, at bibigyan ko kayo ng kaisipan kung sino nga ba ang Antikristo na ito. Ating napag-usapan, mga kaibigan, na ang Antikristo ay tumutukoy sa hayop, sa maliit na sungay, at siya rin ang tinatawag na man of sin at man of perdition na binabanggit, mga kaibigan, sa libro ng Daniel 7 verse 23. Ang hayop, mga kaibigan, na ikaapat ay humahambing sa kaharian dahil mayroong mga apat na hayop na bumangon, at ang pang-apat, mga kaibigan, na kaharian, ang pang-apat na hayop, siya ang pinakanakakatakot sa lahat dahil meron siyang 10 sungay. At pagkatapos ay binabanggit, mga kaibigan, na ang 10 sungay ay humahambing din sa 10 kaharian. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, yung 10 sungay na ito ay nabali ang 3 at may umusbong na maliit na sungay na may mata at bibig na binabanggit, mga kaibigan, sa libro ng Daniel. Siya ang binabanggit na Antikristo dahil, mga kaibigan, sa propesiya sinasabi, mga kaibigan, sa Revelation 17 verse 15, ang ibig sabihin kasi ng tubig kung saan galing ang hayop ay maraming tao. So ibig sabihin, mga kaibigan, ay galing sa maraming tao ang bansang ito. Jeremiah 49 verse 36-37, ang ibig sabihin naman, mga kaibigan, ng hangin ay digmaan, habang ang hayop ay kaharian na binabanggit sa Daniel 7 verse 17. At hindi pa pagkakaila, mga kaibigan, ang pang-apat na hayop ay tumutukoy sa bansang Roma. Ito, mga kaibigan, ang buong Europa ngayon na nahati, mga kaibigan, sa 10. Ito, mga kaibigan, ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain. At nawala sa kasaysayan, mga kaibigan, ang 3 mga kaharian, ang Heruli, Vandals at Ostrogoths, dahil may tumubo, mga kaibigan, na maliit na sungay na nakita, mga kaibigan, ni Daniel sa Daniel 7 verse 8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yun ang ibang sungay, isang munti na sa harap niya oy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat, at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito, mga kaibigan, ang tinatawag na Antikristo at binanggit, mga kaibigan, ni Daniel sa Daniel 7 verse 19-20 nang magkagayon niya nasa kong malaman ang katotohanan tungkol sa ikapat na hayop na kaiba sa lahat ng iyon, na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin niya ay bakal at ang mga kuko ay tanso na nananakmal, lumalamuray at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at sa isa na sumibol, at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila
kaysa sa kanyang mga kasama. Sino mga kaibigan ang kaharian na umusbong pagkatapos na mabuwag ang tatlong bansa sa Europa? Ang maliit na sungay mga kaibigan nito ay may definisyon sa Daniel chapter 7 na binabanggit na kasama siya sa 10 na mga sungay. At ito ay umusbong mga kaibigan pagkatapos ng 476 AD. Pagkatapos, ito mga kaibigan ay munting kaharian. Siya ang nagbuwal sa 3 na mga kaharian. Ano pa? Pinamunuan ng tao mga kaibigan ang maliit na sungay na ito. Siya rin ay kakaiba sa lahat at meron siyang kapusungan. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ng kapusungan ay ginawa niya ang sarili niya bilang Diyos na binabanggit mga kaibigan sa John 10 verse 30 to 33. Kapag ginawa ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos, ang tawag dito ay kapusungan. O sa English mga kaibigan ay blasphemy. Kapag inako ng isang tao ang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, ang tawag dito ay blasphemy o kapusungan na binabanggit sa Lucas 5 verse 20 to 21. At kung ating makita mga kaibigan, siya ay mapang-api at iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos. At siya ay namahala mga kaibigan sa loob ng 1,260 years na ang ibig sabihin mga kaibigan sa propesiya, ang 1,260 na mga araw na binabanggit mga kaibigan sa libro ng Daniel. Ang ibig sabihin mga kaibigan nito, ang panahon ay 1 taon, habang ang mga panahon ay 2 taon. Ang kalahating panahon ay kalahating taon na may kabuuan mga kaibigan na 3.5 years. At kung ito ay gagawin natin na mga araw, ito mga kaibigan ay tumutotal sa 1,260 days o sa propesiya mga kaibigan na binabanggit sa Ezekiel na ang isang araw ay 1 taon sa propesiya ay magiging 1,260 na literal na mga taon na naghari ang maliit na sungay na ito. Bigyan ko lang kayo mga kaibigan ng kaisipan na ang Diyos lamang mga kaibigan, siya lang ang may karapatan at may kapangyarihan na mamagitan sa atin sa Diyos at sa tao. 1 Timothy 2 verse 4 to 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang katotohanan mga kaibigan ay hindi laban sa mga tapat na tao, na ito ang ginawa mga kaibigan ng maliit na sungay na ito. At binabanggit mga kaibigan sa Revelation 13 verse 2, ibinigay sa kanya ng dragon. Itong hayop na ito mga kaibigan, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Sino ang dragon mga kaibigan? Walang iba kundi si Satanas o ang Diablo. So ibinigay sa kanya mga kaibigan ang antikristong hayop at ng dragon ang Roma, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So merong tinatawag mga kaibigan na luklukan. Kung ang luklukan mga kaibigan ng kapangyarihan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas ay makikita sa Manila, ang luklukan mga kaibigan ng United States of America ay makikita mga kaibigan ang kanyang seat of government sa Washington DC, sa White House. Ang tanong mga kaibigan, saan naman ang luklukan ng Roma? Ito ang seat of power ng Rome. Oo mga kaibigan, walang iba kundi sa syudad ng Roma. Ito mga kaibigan, ang buong Europa. Dahil ang buong Roma mga kaibigan noong unang panahon ay buong Europa ito. At hanggang ngayon mga kaibigan, ang Roma pa rin. Ito pa rin ang seat of power at seat of empire ng buong Europa o Roma. So ibig sabihin mga kaibigan, ang kaharian na ito, ang munting sungay, ay nakabase sa Roma. So ating tignan mga kaibigan, ano ba ang Vatican o Holy See? Ito ang ating titignan mga kaibigan. Pero bago natin ito banggitin, ito mga kaibigan ay hindi isang atake sa mga Roman Catholics. Atin lang ina-identify ang binabanggit ng Biblia na affiliated mga kaibigan sa Kingdom ng Roma. At hindi rin tayo anti-Catholics, kundi tayo mga kaibigan ay pro-Bible at pro-prophecy. Dahil napakahalaga mga kaibigan na pag-usapan natin ito upang malaman natin ang katotohanan. Ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ang Vatican ba ay isang kaharian? Ang sagot ay oo. 174 mga kaibigan na bansa ay may relasyon sa pandiplomasya sa lugar ng Vatican. Kaya makita natin mga kaibigan, oo, nakapasa siya mga kaibigan sa unang litmus test na number 1, kasama siya sa 10. Kasama mga kaibigan ang Vatican sa 10 mga kaibigan na sungay. Ito mga kaibigan ay maliit na bansa. Ito rin mga kaibigan ay umusbong pagkatapos ng 476 AD sapagkat naging nasyon mga kaibigan ang Vatican noong 538 AD. Ito ay mababasa natin mga kaibigan sa history ng Heruli, Vandals at Ostrogoths ni E.G. Mackenzie ng Catholic Church, page 14. AD 538 was the year when the Ostrogoths collapsed
It was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire and after the overthrow of the three Arian kingdoms that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West, the head of a closely organized church with a carefully defined creed and with vast potential for political influence. Dozens of writers have pointed out that the real survivor of the ancient Roman Empire was the Church of Rome. Ito pa ang binabanggit mga kaibigan sa article na ito. Sabi pa mga kaibigan sa The History of the Christian Church, Volume 3, page 327, the papacy's power became supreme in Christendom in AD 538 due to a letter of the Roman Emperor Justinian, known as Justinian's Decree, which set up and acknowledged the Bishop of Rome as the head of all churches. It gave the papacy political power, civil power, as well as ecclesiastical power. This letter became part of Justinian's Code, the fundamental law, and the year Pope Vigilius ascended the throne under the military protection of Belisarius. At kung ating makikita mga kaibigan, siya ang binabanggit na maliit na sungay o munting sungay na ibig sabihin ay munting kaharian. Dahil napakaliit lang mga kaibigan ng Vatican, ito ay umaabot lamang mga kaibigan ng 44 hectares. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihan, pinakamaimpluwensya na nasyon sa buong mundo ngayon. Wala nang mas lalakas pa sa Vatican kahit ang bansang Amerika mga kaibigan ay hindi kaya ang impluwensya ng bansang Roma, ang bansang Vatican. Binabanggit mga kaibigan sa Encarta Encyclopedia, Vatican City, an independent state under the absolute authority of the Pope of the Roman Catholic Church. It is an enclave within Rome, Italy, with an area of 44 hectares or 109 acres, the smallest independent country in the world. Vatican City was established in 1929 under terms of the Lateran Treaty. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit sa banal na kasulatan. At pang-apat mga kaibigan, binuwal niya ang tatlo na mga bansa na tumutukoy mga kaibigan sa tatlong sungay na nabali bago umusbong ang maliit na sungay na ito. Ganon din mga kaibigan, pinamumunuan ng tao ang Vatican. At number 6, kakaiba siya mga kaibigan sa lahat. Binabanggit mga kaibigan sa The Church and Churches, page 42 and 43. Out of the ruins of the Roman Empire, there gradually arose a new order of states whose central point was the Papal See. Therefore, inevitably resulted a position not only new but very different from the former. Ito mga kaibigan ang binabanggit. Siya ay kakaiba mga kaibigan sa lahat ng mga bansa. Ganon din mga kaibigan, meron siyang tinatawag na blasphemy o kapusungan. Ito ay makikita natin mga kaibigan sa encyclical letters ni Leo XIII sa page 304. Sabi niya dito, we hold upon this earth the place of God Almighty. Hindi ba't ito mga kaibigan ay kapusungan o blasphemy na inaangkin mga kaibigan ng Papa ng Roma na siya mga kaibigan ang Diyos dito sa lupa. Ganoon din mga kaibigan binabanggit sa Eucharistic Meditations, thou art a priest forever, says the ordaining bishop. He is no longer a man, a sinful child of Adam, but an alter Christus, another Christ, forever a priest of the Most High, with power over the Almighty. Napakatindi mga kaibigan, hindi ba't nakakatakot na banggitin ng isang tao na siya ay mas makapangyarihan pa sa ating Diyos? Napakatindi talaga mga kaibigan ng article na ito. Binabanggit rin mga kaibigan ng The Catholic National noong July 1895, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Napaka nakakatakot mga kaibigan na binabanggit dito ang kapusungan ng mga papa. Binabanggit mga kaibigan sa The New York Catechism, taken from Roman Catholicism, page 127, the Pope is the infallible ruler. Ibig sabihin ng infallible mga kaibigan, kahit anong gawin ng Papa, kahit anong gawin niya na kasamaan, ay hindi pa rin siya mga kaibigan pwede magkasala sapagkat mas mataas pa siya sa kautusan ng ating Panginoon. Binabanggit din dito, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God himself on earth. Napaka nakakilabot mga kaibigan ang article na binabanggit dito. At binabanggit mga kaibigan din sa The Catholic Priest, page 78, seek where you will through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest. At kung ating makikita mga kaibigan ay kaya niya raw magpatawad na mga kasalanan ng mga tao.
Hindi ba't Diyos lamang dapat ang nagpapatawad ng mga kasalanan? Ang ating Panginoon Diyos lamang ang binabanggit mga kaibigan sa Biblia sa 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan, isa lang mga kaibigan, hindi dalawa, hindi tatlo, at ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi si Kristo Jesus o si Jesus Christ. At kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit sa banal na kasulatan. At ano pa mga kaibigan, pangwalo. Ang pangwalo mga kaibigan na test, mga kaibigan, ng Antikristo ay mapang-api. Mga kaibigan, binabanggit sa British historian W.M. Edward Lecky-Rothe that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind, will be questioned by no Protestant who has competent knowledge of history. Ito ay binabanggit mga kaibigan sa The History of the Rise of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, page 32, na binabanggit ito mga kaibigan. Sila ay kumitil ng mahigit 50 million na mga tao, 50 million mga kaibigan na mga Kristiyano na ayaw sumunod sa kagustuhan ng papasi. At isa pa mga kaibigan, number 9, iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Binabanggit mga kaibigan dito sa Decretal de Translat Episcop that Cap, the Pope has power to change times, to abrogate, abolish laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Napakatindi mga kaibigan, dahil binabanggit dito, binago nila ang 10 utos ng ating Panginoon. Binabanggit kasi mga kaibigan sa Mateo, mabuti nang mawala ang langit at ang lupa kaysa sa isang kudlit o tuldok sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ito pa kayang baguhin ang buong kautusan ng ating Panginoon? Napakatindi mga kaibigan. Binabanggit sa Converse Catechism, sinasabi dito mga kaibigan, meron kasing question and answer dito sa libro ng Roman Catholic Church. Question: what is the second commandment? Sabi mga kaibigan ng Roman Catholic Church, answer: the second commandment is thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan dito sa banal na kasulatan, Exodus 20 verse 4 to 5, ang pangalawang commandment mga kaibigan ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Dahil sa loob mga kaibigan ng Iglesia ng Roman Catholic Church ay namayani ang iba't ibang klase ng mga larawan, ng mga inanyuang larawan at mga rebulto na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At isa pa mga kaibigan, sa binago ng Roman Catholic Church mga kaibigan ay ang pang-apat na utos. Binabanggit mga kaibigan, the Converse Catechism, which is the Sabbath day. Answer: ito ang sagot ng Roman Catholic Church. Saturday is the Sabbath day. At question na naman, why do we observe Sunday instead of Saturday? At binanggit mga kaibigan ng Roman Catholic Church, answer: because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. At kung ating makikita mga kaibigan, binago nila ang kautusan na ang Sabbath mga kaibigan ay nailipat, na imbes sa pang-7 araw ay naging unang araw ng Sanlinggo. At ito mga kaibigan ay ating pag-uusapan sa mga susunod na mga content. Binabanggit mga kaibigan dito sa article na ito, St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed not from any directions noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. People who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ng Roman Catholic Church na ang araw ng Saturday mga kaibigan ay ginawang linggo, ang Sabbath, na instead Saturday. At ang tanong mga kaibigan, paano naging 10 ang 10 utos kung tinanggal nila ang pangalawang utos? Ito ay dahil mga kaibigan, ang pang-10 utos ay hinati nila sa 2 at tinanggal mga kaibigan ang pangalawa at binago ang pang-4. Ngunit hinati mga kaibigan sa 2 ang pang-10 utos, kaya 10 pa rin mga kaibigan ang utos na makikita natin sa harapan ng simbahan ng Roman Catholic Church. At ano pa mga kaibigan, number 10, na mahala sa loob ng 1,260 years nagsimula ang kapangyarihan ng Roman Catholic Church, ang Vatican City, noong AD 538 at ito ay natapos noong 1798. At ito mga kaibigan
ay 1,260 na mga taon na naghari ang Roman Catholic Church. At kung mapapansin ninyo, panahon din ng 1521 sa kapangyarihan mga kaibigan ng Roma na idala ang Roman Catholicism dito sa ating bansa. Sinasabi mga kaibigan, the Encyclopedia Americana 1941 edition, in 1798 he, Berthier, made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular one. Kung ating makikita mga kaibigan, isa sa mga general ni Napoleon Bonaparte na si Berthier ay pinahuli niya mga kaibigan ang Papa sa Roma dahil siya mga kaibigan ay naghari-hari at ginamit mga kaibigan ang kapangyarihan ng iglesia para sakupin ang buong mundo. Ngunit hindi ito pinahintulutan mga kaibigan ni Napoleon Bonaparte kaya pinahuli niya mga kaibigan ang Papa ng Roma noong 1798 sa pamagitan ni General Berthier. At dito natapos mga kaibigan ang kapangyarihan ng Vatican na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7 na siya mga kaibigan ay masusugatan, na siya mga kaibigan ay matatapos ang kanyang kapangyarihan after 1,260 years. At number 11, nakabase mga kaibigan sa Roma ang kapangyarihan mga kaibigan ng Antikristo. Revelations 13 verse 2, the dragon gave him his power and his seat and great authority. Binabanggit mga kaibigan sa Labianca, professor of history at the University of Rome, to the succession of the Caesars came, the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. O mga kaibigan, ang kapangyarihan ng emperor ng Roma ay inilipat ito sa kapangyarihan ng isang pari, isang papa, na kung saan siya mga kaibigan ang naghari-harian sa buong mundo. Siya mga kaibigan ang leader ng church at siya rin ang hari ng lahat dito sa lupa, na binabanggit mga kaibigan ito sa propesiya ng Revelations 13 verse 2. At hindi may pagkakaila mga kaibigan na ang lahat mga kaibigan ng litmus test ay tumutukoy mga kaibigan sa lugar ng Vatican, na siya mga kaibigan ay kasama sa 10. Siya ay umusbong pagkatapos ng 476 AD. Siya rin ang tinatawag na munting sungay at munting kaharian. Binuwal ang tatlo ng umusbong ang maliit na sungay na ito. Pinamumunuan ng tao. Kakaiba sa lahat, meron siyang kapusungan, mapang-api mga kaibigan na organisasyon, iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos, pero hindi niya nabago, na mahahala sa loob ng 1,260 years. At ito mga kaibigan ay nakabase sa Roma. At binabanggit mga kaibigan sa Revelations na siya mga kaibigan ay masusugatan. Ngunit pagkatapos ito mga kaibigan ay gagaling ang kanyang sugat. Binabanggit mga kaibigan dito, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autographs. The memorable document healing the wound, extreme cordiality, was displayed on both sides. Dahil binabanggit mga kaibigan sa Revelations 30 verse 3, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. Na mula mga kaibigan noong 1929 na naging bansa mga kaibigan ang lugar ng Vatican, ay dito gumaling ang sugat ng Roma, na kung ating mapapansin, lahat ng mga leaders ng bansa, lahat ng mga presidente ay hinahalikan ang kamay ng Papa. Silang lahat ay yumuyuko sa kanya dahil ina-acknowledge nila na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa buong mundo. At ang tanong naman mga kaibigan, anong ang 666? Ito pa rin ba ay humahambing sa Roma at Vatican? Ating itong pag-usapan mga kaibigan, kung ano ang tatak ng 666. Ano nga ba ang tinatawag na tatak ng Antikristo? Oo mga kaibigan, habang ating tinitignan ang banal na kasulatan, ating nakikita ang buong katotohanan. Psalms 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na malaman mo ang katotohanan, sapagkat si Jesus lamang siya ang katotohanan. At ating basahin ang Biblia, pag-aralan natin ito upang tayo mga kaibigan ay mapunta sa tamang landas. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.